pagbangon ng hari ng Mene Ave. Sa pinakasilangan ng mga lupain na hindi na binabanggit sa mga alamat ng tao, naroon ang Mene Ave, isang kahariang binalot ng walang hanggang yelo at katahimikan. Hindi ito basta nagyayelong lupain, ito ay isang buhay na kaharian, hinubog ng kapangyarihan ng isang bathala, pinamumunuan ng haring pinili mismo ng Niebe. Sa ilalim ng pinakamalalim na yelo ng Mene Ave, natutulog ang hari. Hindi siya natutulog tulad ng isang mortal. Ang kanyang pagkakatulog ay isang sagradong paghihintay, isang pag-urong ng kapangyarihan upang mapanatili ang balanse ng mundo. Sa loob ng libu-libong taon, ang kanyang katawan ay nakahimlay sa isang trono ng yelo. Nakapulupot ang mga sinaunang rune sa paligid niya, habang ang buong kaharian ay unti-unting naging tahimik, tila patay. Ngunit sa katotohanan, ay humihinga pa rin. Ang pangalan ng haring iyon ay Nivrael, ang hari ng Niebe, ang tagapangalaga ng Mene Ave. Ngunit ang balanse ay muling nabasag. Ang pagwasak sa kabilang dulo ng mundo, may isang nilalang na matagal nang kinamumuhian ng mga bathala, Gargan. Isang dating bathala na pinarusahan ni Emre, ang lumikha ng mga nilalang at tagapagtatag ng mga batas ng pag-iral. Tinanggalan siya ng liwanag, itinapon sa kailaliman, at ginawang anino ng sarili niyang kapangyarihan. Ngunit ang puot ay hindi namamatay. Sa paglipas ng panahon, muling nabuo ni Gargan ang kanyang lakas. Hindi sa liwanag, kundi sa pagkawasak. Ang kanyang paglalakbay ay nag-iwan ng mga guho, patay na lupa, at mga sigaw ng mga nilikhang nilamon ng kanyang galit. At dumating siya sa Mene Avenue. Hindi niya layong sakupin ang kaharian, kundi wasakin ito. Ang yelo ay kanyang binasag, ang mga bundok ay kanyang pinabagsak, at ang lupa ay kanyang hinati. Sa bawat hampas ng kanyang kapangyarihan, ang ilalim ng Mene Ave ay unti-unting nabibiyak, hanggang sa marating niya ang pinakaubod ng kaharian. Ang pagmulat, isang bitak ang gumuhit sa sahig ng trono ng yelo. Isang tunog ang umalingaw-ngaw, mabagal, mabigat, parang hininga ng isang higanteng natutulog. At saka, dumilat ang mga mata ng hari. Ang bughaw na liwanag ay sumabog mula sa ilalim ng yelo, umakyat sa mga haligi ng kaharian. Ang mga nagyelong tore ay muling kumislap, ang niebe ay muling umikot, at ang Mene Ave, na matagal nang natutulog, ay nagising kasabay ng kanyang hari. Bumangon si Nivrael mula sa kanyang trono. Sa bawat hakbang niya, ang yelo ay muling nabubuo. Ang mga bitak ay nagsasara, at ang lamig ay nagiging buhay. Ang kaharian ay tumugon sa kanya, sapagkat siya ang puso nito. At sa gitna ng nagising na Mene Ave, nagtagpo ang dalawang kapangyarihan. Ang pagkikita magkaharap sina Gargan at Nivrael. Ang isa ay anino ng galit at pagkawasak, ang isa ay liwanag ng niebe at katahimikan. Ang haring natutulog ay bumangon muli. Sabi ni Gargan, ang tinig ay may halong panunuya. Maligayang pagbabalik, hari ng Mene Ave. Ngunit ang mga mata ni Nivrael ay walang galak. Ang iyong pagdating ay isang paglapastangan. Wika ng hari. Ikaw ang bathalang pinarusahan ni Emre. Tumawa si Gargan, isang tawag na tila pumuputol sa hangin. Oo, sagot niya. At muli akong nagbabalik upang singilin ang mga nilikha ni Emre. Lumapit siya, ang lupa ay nanginginig sa bawat hakbang. Kaya kung nais mo ng kalayaan ni Nivrael, dagdag niya, umanib ka sa akin. Iaalis ko ang sumpa ng iyong walang hanggang pagbabantay. Kapalit, ang Mene Ave ay magiging akin. Tahimik si Nivrael sandali. Pagkatapos ay nagsalita siya, malamig ang tinig na parang unang pagbagsak ng niyebe. Hindi ako aanib sa isang katulad mo. Ang sandata ng niyebe ibinuka ni Nivrael ang kanyang palad. Aking kapangyarihan, wika niya, ikaw ay aking inuutusan. Uminog ang hangin. Ang niyebe ay umangat mula sa lupa, mula sa mga tore, mula sa langit mismo. Sa ngalan ng bathala ng niyebe, sigaw ni Nivrael, inuutusan kitang muling buuin ang kapangyarihang inihandog sa akin.
Ang nyebe ay nagtipon, nag-anyo, nagpatigas. At doon nabuo ang sandata. Isang sibat na yari sa purong nyebe. May mga sinaunang rune na kumikislap ng bughaw na liwanag. Ang sandata ng Mene Ave, ang sagisag ng kapangyarihan ni Nivrael. Hindi ito inaasahan ni Gargan, ngunit hindi siya umatras. Ang sagupaan sumigaw si Gargan at nilabas ang kanyang sandata, ang brilyanteng itim, isang kristal na hinubog mula sa galit at kadiliman. Sa pagbangga ng sibat ng nyebe at brilyante, sumabog ang kapangyarihan. Ang lupa ay gumuho, ang langit ay nagdilim. Ang Mene Ave ay umaling-awngaw sa dagundong ng mga Diyos. Nagbanggaan sila, kapangyarihan laban sa kapangyarihan. Ngunit sa huli, natumba si Nivrael. Lumuhod siya sa yelo, ang sandata ay halos mabasag. Lumapit si Gargan, ang anino ay bumalot sa hari. Kahit sinong nilalang o bathala, wika niya, hindi ako kayang pabagsakin. Itinaas niya ang brilyanteng itim upang tuluyang paslangin ang hari ng nyebe. Ang paglaho, ngunit sa huling sandali, itinaas ni Nivrael ang kanyang mga kamay. Ang nyebe ay muling gumalaw. Bumuo ng isang bilog na pananggalang sa paligid niya. Ang hangin ay umikot, ang liwanag ay naglaho. At parang hangin, naglaho si Nivrael. Naiwan si Gargan sa gitna ng nagigibang Mene Ave. Tumingin siya sa paligid, ngumiti. Kailanman, wika niya sa malamig na hangin, hindi ninyo ako matatakasan. Wakas, o simula ang Mene Ave ay muling natahimik. Ngunit sa ilalim ng nyebe, may liwanag na muling nag-iipon. Ang hari ng nyebe ay hindi pa tapos, at ang digmaan ng mga bathala ay nagsisimula pa lamang.